nananalangin sa araw at gabi, nananalangin ng mga lingkod ng Diyos. Pakinggan mo kay Timoteo, ang sabi ni Pablo'y ganito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking panununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Ayan, gabit araw na dumadaing ang mga Kristiyano. Aldo at Bengi. Pamanigapu, Bengi at Aldo. Ayan, kaya kami, kung manalangin kami sa umaga, pagkagising, bago gumawa ng anumang bagay, nananalangin. Sa gabi bago matulog, nananalangin kami uli. Sapagkat yun ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos ng una. Sa 18:7 ng Lucas, ganito nakasulat. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi. Ayun, yung mga pinili ng Diyos na nanalangin sa Kanya araw at gabi. Yan. Napakaraming talata sa Biblia na mapagbabatayan na ang mga lingkod ng una nanalangin sa Diyos araw at gabi. So, paggising mo, bago ka matulog, at sa lahat ng bagay, tama yung sinasabi nga ni Pebbles na sa lahat ng bagay, alalahanin natin ang Diyos. Sa lahat ng paggawa natin, siya yung ating isipin na. Dahil una, sa Kanya meron tayong buhay. Dahil sa Kanya meron tayong lakas, meron tayong opportunity. So in everything we do, we must always remember Him at magpasalamat tayo. So kahit na nga yung minsan na napipitik ka di ba, sabihin mo na, di ba, medyo something went wrong. O di upo ka, i-analyze mo. Bakit nga ba? Reflect. I must have done something wrong or baka pinapaalalahanan ako, di ba? Baka ako'y medyo nakakalimot, di ba? So, mas mabuti yung sa bawat saglit ng buhay natin, naalala natin siya.